ang series na pag-aaralan po natin for the whole month of July ay Blessings in Every Trial. Yan. Pagpapala sa bawat pagsubok. Amen. Puri ng ating Panginoon. Meron po akong itatanong sa inyo. No? Kapag may matindi po kayong pinagdadaanan, sino po sa inyo dito, kagaya ng tanong ko po kanina, sino po sa inyo dito ang nagtatanong ng ganito sa Panginoon? Lord, bakit ako dumaranas ng ganito? Sino na po sa inyo ang nagtanong ng ganon? Pag may trials, Lord, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako, Lord? Bakit hindi na lang sila, Lord? No? Mas mabait naman yata ako, Lord, kaysa sa kanila, pero bakit ako ang nakakaranas ng ganito? Marahil po, sa umagang ito, may ilan po sa atin dito. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tapos ngitian mo, ngitian mo. Ngitian yung katabi, yan. Minsan, ang mga katabi natin, mukhang mabuti. No? Kamustahin mo yan? Kamustahin mo yung katabi mo? Kamusta kaka mo? Alam mo, madalas, ang sagot natin, pag tayo po'y kinakamusta, kumusta ka? Mabuti. Pero tanong, mga kapatid, mabuti ka ba talaga? No? Okay ka ba talaga? Yung ngiti mo, totoo ba talaga yung ngiti mo na masaya ka? Alam nyo minsan, maraming mga tao, sorry for the word, mapagkunwari. Mukhang masaya, pero ang totoo, nagdaramdam siya. Kagaya ng katabi mo ngayon, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Pangiti-ngiti yan. Pero this week, may pinagdaanan. No? Hindi lang natin alam kung anong pinagdaanan ng bawat isa sa atin sa mga nakaraang mga araw. No? Marahil, no? Mukhang mabuti, pero ang totoo, meron siyang pasan na mabigat na problema. Na walang ibang nakakaalam, kundi siya lang muna sa ngayon. Kasi ayaw pa niyang i-share. Kasi nga naman, no? Kapag may sineshare tayong problema, lalo na tiwala tayo sa pinagsasabihan natin, oh friend, ikaw lang pagsasabihan ko nito Promise mo wag mong i-share sa iba. Oo, ikaw naman friend. Hindi naman ako ganun, hindi naman ako marites. Pero sa totoo lang, kasasabi mo ngayon, bukas marami nang nakakaalam. Hello? Wala namang ganun sa atin dito, no? Wala. Wala namang marites sa atin dito. Na kahit hindi dapat imarites ay minamarites. Pero yung mga dapat imarites, kagaya ng pag-share ng Word of God, hindi niya sinishare. No? So, maaari, hindi ko alam kung may mga anak o may mga estudyante dito na punong-puno kayo ng pressure sa buhay o kaya sa inyong pag-aaral. O kaya maaaring may mga magulang din naman siguro dito na halos gabi-gabi ay nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng gastusin, monthly, weekly, o kaya daily na pangailangan. May mga workers o mga nagtatrabaho na halos ibigay na yung lahat ng kanilang kaya, ngunit yung kita niya, hindi pa rin sapat. No? May mga ganon. May mga taong matagal nang nananalangin, pero walang sagot si Lord. Lord, naririnig mo pa ba yung prayers ko? Bakit ang tagal-tagal ko nang pinagdadaanan ito pero hanggang ngayon wala pa yung sagot mo?
Alam nyo, mga kapatid, makinig kayo mabuti minsan, sa tingin natin, ay walang sagot si Lord sa mga prayers natin kasi ang inaasahan natin na sagot ni Lord ay yung pabor sa atin. Kaya pag ang sagot ni Lord ay hindi pabor sa atin, sa tingin natin, hindi sinasagot ni Lord ang prayer natin. Pero ang totoo nyon, sinagot na niya, anak, huwag mo nang hilingin sa akin yan. Kaya minsan, Lord, ba't hindi mo pa sinasagot? Ayon kasi yun sa kagustuhan natin at hindi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Pero mayroon din naman na mga prayers tayo na hindi agad binibigay ni Lord dahil meron pa siyang itinuturo sa bawat isa po sa atin. No? Kaya, marahil, may mga ilan po sa atin dito na dumating ngayon, hindi dahil sa matatag yung pananampalataya natin, kundi wala tayong ibang matakbuhan, kundi si Lord. Punta na lang ako ng church. Baka sakali sa church, masagot yung aking tanong kay Lord. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok, madalas iniisip natin, lalo na kapag masyadong matindi yung pagsubok na pinagdadaanan natin, minsan nagtatanong yung iba, iniwan na ba ako ng Diyos? O may maganda pa bang mangyayari sa buhay ko? Mga kapatid, tandaan po natin, ikumpara natin ang buhay natin sa isang magsasaka. Ang isa pong magsasaka ay hindi agad umaani pagkatapos niyang magtanim sa araw na ito. Amen? Sino sa inyo magsasaka, nagtanim ngayon, aanihin niya agad ang bunga bukas? Wala po. Maliban lang, nagtanim ka ngayon, umani ka sa katabi mo. So, hindi sa'yo yun. No? So, tandaan po natin, mga kapatid, ang mga magsasaka po na ito. Ganon din po ang ginto, mga kapatid. Ang gold, tandaan natin, ay hindi nagiging dalisay hanggang hindi po ito dumadaan sa matinding init ng apoy. No? Process, mga kapatid. At alam nyo ba, sa pagre-research ko, ang diamond pala, ang mga diamante, no? Ang mga diamante po pala, ay nafo-form siya, nabubuo pala ang diamond sa ilalim ng matinding pressure. Malambot pala dati yan. Pero dahil sa lalim at nadadaganan siya, nadidiinan siyang mabuti, sa mahabang panahon, magiging pinakamatigas siyang metal. Kailangan palang madiinan siyang mabuti, kailangan ma-press siya ng ma-press, madiinan siya ng madiinan, maipit siya ng maipit, para sa ganon, mabubuo ang precious stone na ito, ang diamond. At ang mga puno, mga kapatid, na pinakamalalim ang ugat ay yung matatag na nakatayo sa gitna ng malalakas na bagyo. Lalo na yung palm tree. Alam niyo yung palm tree? Pag malalakas ang bagyo, habang nauuga po pala yung palm tree, lumalambot yung lupa sa ugat niya at lalo siyang lumalalim. Ganon siya. Ganon yung pagka-design niya. Habang nauuga siyang ganyan, lumalalim naman ang kanyang ugat. Alam nyo, ganyan din ang ating faith. Ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya kung ganon yung kalikasan na design po ng ating Panginoon, bakit nating iisipin na iba ang paraan niya sa paghubog sa kanyang mga anak at sa ating pong pananampalataya? Kaya mga kapatid, maaring ang pagsubok na gusto nating alisin o mawala. Ayokong pagsubok na ito. Ayokong ganito, ibang pagsubok na lang. Basta wag lang ito. Maaari na yung pagsubok
na gusto nating maalis sa buhay natin, ay iyon ang instrumento ng Diyos para ihanda tayo para sa mga pagpapalang hindi pa natin kayang tanggapin ngayon. Kasi alam nyo, marami pong mga tao, pag na-bless na, nakakalimutan na si Lord. Yes, may mga ganyan. Nung yumaman, gumanda ang buhay, nakamtan niya yung kanyang mga goals at achievement. Bye-bye, Lord. Kaya ko nang mabuhay, may trabaho na ako. May mga tao pong ganun, na para bang kailangan lang si Lord sa panahon ng taghirap at mga pangangailangan. No? Kaya ngayon pong araw, mga kapatid, nais ko na mabago yung mga pananaw natin sa buhay. Huwag muna nating itanong sa ating mga sarili kung paano matatapos ang pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Ang tanong, ganito mga kapatid, ang dapat nating itanong ay hindi yung, Lord, kailan matatapos ito? Kundi maganda daw pong tanungin natin, Panginoon, anong pagpapala ang inihahanda mo sa pamamagitan ng pagsubok na ito? Buksan po natin ang ating mga Bible sa Santiago o sa James, chapter 1, verses 2 to 4. Sa Tagalog po, ay ganito po ang pagkasulat. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yumuko tayong lahat at mag-pray. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na amin pong pagbubulay-bulayan ang iyong banal at makapangyarihang salita. Mula po sa aklat ni James o ni Santiago chapter 1, verses 2 to 4 at sa iba pang mga talata na mapag-uusapan po namin ngayon. Matagal nyo nang pinagpala ang iyong mga salita at dalangin namin na muli po ninyong pagpalain upang ito ay maging pagpapala rin sa bawat isa sa amin. Bless nyo ang iyong lingkod na magbabahagi at ganun din ang bawat tagapakinig sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Una po, makikita natin dito sa Santiago chapter 1 verse 2, yung sinabi po ni Santiago dito o ni James na magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Number 1, magalak kayo kapag may pagsubok. Kagaya ng sabi natin kanina, hindi po normal sa isang tao na nagagalak siya pag siya ay sinusubok. Bagkus marami nga pong naiinis at hindi nag-i-enjoy sa mga pagsubok. Pero tinanong ko po ito, bakit sinabi ni James na magalak kayo? No? Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Alam niyo po, sa unang tingin, unang pagkaunawa po natin, no? Ang unang pagkaunawa po natin, sa sinasabi po ni Santiago na ito, na magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ito po ay tila kontra sa normal na emosyon ng tao ang sinasabi dito ni James. Di ba kontra? Bakit ako magagalak may pagsubok? Di ba? Ba't ako magagalak may trials? Baka sabihin nila may ganun na ako, ba't ako nagagalak? Yay! May trials! Thank you, Lord! Ganun ba tayo? No. Minsan pa nga, pag ayaw natin yung pagsubok, nagdadamdam tayo at nagtatanong, Lord, why me?
Bakit kailangan ko magdanas ng ganito? So, hindi po normal sa tao ang nagagalak kapag may problema. Amen? Kaya mahalaga po, napaka-importanting maunawaan natin ang dahilan kung bakit sinabi ni James na magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit? No? Bakit sinabi ni James ito na magalak kayo pag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok? Minsan, nalulungkot tayo dahil hindi natin alam yung reason o anong magiging result ng trials na dumadating sa buhay natin. Pero alam nyo, kami nung dumating sa amin ang pagsubok na nawalan kami ng panganay na anak sa kanyang 8 taon na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, matindi pong challenge sa amin yon. Pero ang usapan namin ng aking sister wife noon, tama na itong 3. Kasi hindi natin maharap na ang ministry pag madagdagan pa natin ang anak natin kasi 3 lalaki na noon yung anak namin. Jason, Jethro, at saka si Timothy. Tama na, sabi namin. So, yun. Tuloy-tuloy pagsuporta sa mga anak namin. Dumating yung point, sa 8 taon ng panganay naming anak, madaling salita, kinuha ng Panginoon. Masakit para sa amin yung dumating na yon na challenge sa aming paglilingkod kay Lord. Pero alam nyo, ang comfort ni Lord sa amin, pinalitan niya ng 2 babae. Yung nawalang isa. Hindi namin alam, no? Hindi namin alam na iyon ang ibibigay pa ni Lord. May ibibigay pa pala siyang 2 anak namin. Ayan ay si Ezra at saka si Esther. Wala na sana si Ezra at Esther ngayon. Maaari, sabi ko, kung hindi nawala yung kuya nila. Hindi ko alam kung nagpapasalamat sila o sana nga wala na nga kami. Nanghirap mag-aral, baka gano'n. No? Pero alam nyo, yun ang isang comfort sa amin ng Panginoon. Na anak, kayang-kaya kong palitan ng 2 yung isang nawalang anak ninyo. Kasi para nag-focus na kami doon sa nawala, yung 2 naiwan, parang nababaliwala na. Minsan ganun ang nangyayari sa isang tao. Kung sino yung nawala, yung pa ang pinipilit niya sanang buhayin o ibalik. Sabi nga nila, mas mahirap bumuhay ng patay kaysa manganak. No? Kaysa magkaanak ulit. Magkaroon ng bago, kaysa buhayin mo pa yung patay. Dumating yung time sa buhay namin na pressure kami dahil sa inuupahan naming bahay ay ibinebenta sa iba samantalang nakapag-advance na kami ng 20,000. Kapag advance na kami, may kasulatan kami na yung 20,000 na yon ay advance payment namin doon sa 120,000 na house and lot na tinitirahan namin. Na-pressure kami kasi may dumating doon, kasama niya yung may-ari, tinitingnan yung bahay. Bakit po ate? Tinitingnan niya itong bahay kasi gusto niyang bilhin. Ha? Di ba nakapag-advance na po kaming 20,000? Nakautang kasi sa kanya ako ng 80K. Kung mabibigyan ninyo ako ng halagang yon, mababayaran ko siya at sa inyo na talaga mapupunta. Naka-advance na po kami ate. Kung hindi niyo maibigay within the week, sa kanya ko ibibigay ang bahay. May kasulatan wala kaming magawa. Na-pressure kami. Aking sister wife, si Pastora, naghanap kung saan makakahanap. At that day, at that week, walang mahanapan. Dahil sa pressure na yon, tumawag yung 16 years na walang communication ng aking sister wife at ang kanyang dating kamag-anak na asawa ng pinsan niya na sa isang nakakalungkot na pangyayari, hiwalay na sila. Pero dahil may pressure, doon ang isang na-insight sa akin,
Pag may pressure, yung pray mo, sure. Yung prayer mo, sure. Nag-pray kami that week. Kasi by Monday, yung sa Monday yata na yon ay yun na 1 week ang binigay na palugit. Pero yung Wednesday na yon, tumawag yung dating pinsan, yung asawa ng pinsan ng aking sister wife. Ano bang need mo? Ba't nagkakasakit ka daw? Itong bahay kasi binebenta sa iba, gusto namin itong bahay na ito. Anong sabi? Alam mo, Tisha, ang lakas mo talaga sa akin. Yun ang word niya. May iniipon akong pera dito, pero hindi ko ito iniipon para sa'yo. Pero dahil sa kailangan mo, hintayin mo, huwag kang lalabas ng bahay. Wednesday yon. Thursday, Friday, Saturday, walang dumating. After ng service ng linggo, Lunes na yung usapan. May dumating. Door to door. Kasi wala pang mga ano noon. Wala pang mga pinagpapadala ng pera online noon. Kinausap kami sa likod, tinawag kami ang kapal, tag-1,000. Alam niyo magkano? Hindi 80,000, hindi 100,000, 196. O 198,000. Kung di ako nagkakamali. Bakit nangyari yun? May pressure. No? May pressure. May pagsubok kasi na dumating. Kaya tuloy, kapag ka may mga pagsubok, sigurado may blessing na gagawin si Lord na hindi natin alam. Kasi po, ang mga blessings minsan, nagdi-disguise sila as a trial. Nasa tingin natin minsan, hindi blessing yun, pero sa kabila ng trial na yon, mga kapatid, may blessing na dala-dala yung trial na yon. Kaya alam nyo, bawat blessings, mga kapatid, minsan, ang front niya, ang itsura niya, pagsubok. Ang mukha niya minsan, pagsubok. Na minsan, pag hindi natin napagtagumpayan yung trials na yon, yung blessing, hindi rin mapapasa atin. Yung bang kailangan i-break mo muna yung wall kasi behind that wall ay nandun ang blessing ng Panginoon. Kaya, hindi man natin alam kung ano ang maidudulot ng mga trials na pinagdadaanan natin ngayon. Kaya hindi natin na-enjoy, pero after that trials, pag napagtagumpayan natin, mai-enjoy mo ang blessings ng Panginoon. Amen? Yung service namin na Vios, na sasakyan, pinark ko minsan sa barangay hall dahil may meeting ako doon sa barangay. Paglabas ko, pit-pit na yung gilid. Pit-pit na yung gilid. Ay, naku, walang nakakita. Pinareview ko yung CCTV. May mga nagbabike pala. Tri-bike, mga kabataan, naibangga nila doon sa side ng nasakyan, pit-pit. So, pinahanap yung mga yon, nakausap sa madaling salita, nag-share sila ng ilang magkano lang para ipaano yon. Pero hindi ko pa naharap na ipaayos. Nung meron kaming hinatid ni Esther doon sa Bubonan, meron kaming sinusundan na traktor. Sabi ni Esther, "Tay, hindi ko pa nasubukang sumakay ng ganyan." Sabi niya. "Gusto mo lapitan natin?" Sabi ko kasi sinusundan namin. Nilapitan ko ganun para makitang mabuti ni Esther, yan ang purpose ko. Tamang-tama yung traktor na yun. Paakyat siya dahil parang may humps na ganyan. Yung nagmamaneho pala ng traktor, parang first time niyang yung talagang driver ng traktor na yon ay nakainom. Kaya iba ang nag-drive. Nung paakyat siyang ganyan, umatras. Malapit na kami. Wala na akong time para mag-reverse. Naatrasan niya ngayon yung harap. Basag ang headlight. Umangat yung takip ng makina, umangat.
Pagtingin ko ngayon, pinipipan ko dahil paalis na eh. Pip, pip. So, inabol namin. And tinawagan ko ang PNP, pumunta naman sila kaagad at inayos. So, nagkaayusan, kwenta-kwenta, magkano ang pwedeng gamitin? 8,000. 8,000, so plus yung 2,000 noon na so may 10,000 na ako. So yon, dahil sa hindi na maganda yung itsura niya, ayun, dinala ko doon sa pagawaan. Kila Brother Chris. Napalitan yung headlight na parang meron ng katarata kasi kasi medyo lumalabo na yan yung sa Vios na. Lumalabo na, napalitan yung dalawang headlight niya, napabago ng pintura, nahilamusan, gumanda ang itsura ng sasakyan. Bakit? May trials. Nang dahil doon, napaganda siya. Andito ba sila, Glyza? Ay, wala sila. Marami tayong mga kwento, mga kapatid, pati mga kapatiran natin. Alam niyo rin, di ba, sila Brother Marvin, tumaob yung kanilang sasakyan, ay tumagilid doon sa kaba. Dadalawa yung sakyan nila, yung L300 at saka yung Travis na yun na tumumba. Sabi ko, humiga yung sakyan nyo kasi pagod na pagod siyang nagbibiyahe. Di ba, nakita nyo, napitpit yung nila, nirescue namin yun sa kaba. Pero dahil doon, sa nagka-diferensya yung sakyan nila, nagkaroon sila ng bagong Isuzu na QL ngayon. Di ba, mga kabatid? Kapag ka may mga pressures, kapag ka may mga trials, merong lalabas na maganda. Basta maging positive lang ang response natin. Minsan, nagtatagal. Minsan, sandali lang. Pero ako'y naniniwala, mga kapatid, bawat trials, may daladalang blessings. Amen? Pansinin ninyo, even sa trabaho ninyo, pag pinipressure kayo, at natapos ninyo dahil pinipressure kayo ng boss ninyo, minsan, pag na-hit ninyo yung work o yung job, before yung kanyang deadline, may mga boss nagbibigay ng bonus. Na pagkatapos ng pressure na yon, ay nagkaroon magandang result, okay ang payment, pati ikaw nakikinabang. Di ba? Kaya, sana naliliwanagan tayo, ano rin kaya ang may dudulot nitong trials na pinagdadaanan ko ngayon. Meron at meron, mga kapatid. Kasi si Lord, hindi niya sasayangin yung mga hurts, yung mga pains, mga trials na dumadaan sa buhay natin. Meron lang siyang gustong ituro sa atin dahil alam nyo, meron pong blessing na dumadating sa buhay natin o hinihingi natin na alam ni Lord na pag binigay niya kaagad yon, medyo babangki-bangking yung faith natin. Kaya may mga times po, mga kapatid, nang ginagawa ni Lord, ipini-prepare ka muna niya bago niya ibigay yung blessings na yon. Kaya ako po'y naniniwala, maaaring sa mga hinihingi nating mga blessings, ang totoo, maaaring hindi ka pahanda para makamtan mo yon. More preparation, maaari ang ginagawa ng ating Panginoon. Tingnan natin ang isang pasyente. Nakakita na ba kayo ng pasyente? Tingnan natin ang isang pasyente. Maaring masasaktan siya habang inooperahan siya, ngunit sa isip niya, in advance, nagagalak siya dahil alam niyang ang operasyon na gagawin sa kanya ay magdudulot ng kagalingan. Masakit on the process, pero after the process,
makakaramdam siya ng kaginhawahan, pero masakit dati. Pero because of that operation na nangyari sa kanya, mai-enjoy niya ngayon ang kanyang health dahil wala na yung nagko-cause ng pain sa kanya. Kaya, bakit nga ba talaga sinasabi ni James na magalak kayo pag humaharap kayo ng mga iba't ibang uri ng pagsubok? Sabi po sa verse 3, sapagkat nalalaman ninyo ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Alam niyo po, hindi po lalakas ang ating pananampalataya kung wala itong haharapin na hamon o challenge. Katulad po ng ating physical na laman, mga muscles natin, hindi lumalakas o hindi lumalaki yung mga muscles natin pag walang resistance. Pag hindi mo siya puwersahin, yung mga muscles na yan, hindi siya lalakas at hindi siya lalaki. Kailangan pahirapan mo yung mga muscles mo para lalaki siya. Amen? Yes, pansinin ninyo. Tingnan nyo, puntahan ninyo yung mga tagal nang naggagawa ng hollow blocks. Wala na halos silang mga taba. Puro muscle na. No? Kasi halos araw-araw, naggagawa ng hollow blocks, pinapawisan. Kaya malalakas ang kanilang mga katawan dahil mayroong resistance na nangyari sa kanilang mga muscles. Ganon din po ang ating pananampalataya kay Lord, mga kapatid. Lumalago ang ating pananampalataya kay Lord pag may pagsubok. Amen? Pag may pagsubok. Ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Next slide nga. Yan. So, bakit nga ba sinabing magalak kayo kapag may mga pagsubok na dumadating sa buhay natin? Una, ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen? Pangalawa po, ang pagsubok ay humuhubog sa ating pagkatao. Madalas nating naririnig na lumalabas ang asim ng kalamansi pag ito ay napiga. Subukan mong i-pressure yung kasama mo. Inisin mo ng inisin. Lalabas ang kanyang tunay na pagkatao. Pag hindi siya nagalit, kapag iniinis mo, ganun na talaga siya. Pero kapag iniinis mo at nagalit, meron pa siyang ganung pag-uugali. Humuhubog ito sa ating pagkatao. Alam niyo po, pakinggan po ninyo, maraming tao ang humihiling sa Diyos ng pagpapala. Sino sa atin ang humihingi ng pagpapala kay Lord? Yes, amen. Ngunit alam niyo po, ginagamit muna ni Lord ang pagsubok upang ihanda ang iyong karakter. Kasi pag blessed ka na, merong tendency magkaroon ka ng pride. Diba? Pansinin mo, nung hirap na hirap ka, nung wala pa kapang kaya sa buhay, halos magmakaawa ka sa ibang mga tao na may kakayanan. Pero nung nakatapos ka na, may karir ka na, okay na ang buhay mo, ikaw naman ngayon, matitest naman ngayon yung iyong karakter. Paano mo pakikisamahan naman ang mga taong dumadaan sa iyong pinagdaanan dati? Merong tendency na maring i-down sila. Kaya may mga times na sa mga hinihingi nating blessings kay Lord, ang unang-unang ginagawa muna ni Lord, aayusin muna niya yung karakter natin. Inaayos muna yun. Kaya maaring on the process pa. Kung meron man sa atin dito na humihiling ng malaking blessing kay Lord
at hindi pa ibinibigay ni Lord hanggang ngayon, maaring mayroon pa siyang inaayos sa mga pag-uugali natin. Dahil mas mahalaga sa Diyos kung ano ang ating pagkatao kaysa sa mga blessings na natatanggap natin. Dahil maraming mga tao, may kaya, pero ugali masama. No? May kaya, pero dinadown naman ang iba. May kaya, pero pag may humihingi ng tulong, hindi man lang makapagbigay ng tulong. Pangatlo, bakit kailangan natin magalak? Ang pagsubok ay may layuning ihanda tayo sa mas malaking pagpapala. Mga kapatid, marami pong mga pagpapala ang hindi pa natin kayang i-manage. Maraming mga pagpapala na hindi pa natin kayang i-manage hanggat hindi tayo nahuhubog ng Panginoon. Yes. Siguro may mga kakilala kayo, biglang yaman, nakalimutan ka. Meron nga akong naalala. Sabi niya sa akin, Pastor, ipinag-pray ko na magkaroon ka ng bagong sasakyan, sabi niya. Biglang yaman. Nakalimutan niya. Hanggang prayer lang pala siya. Pero kapag may kaya na siya, hindi niya kayang bumili ng sasakyan para masagot ang kanyang prayer para sa akin. Okay lang yan, no? Your prayer is good. But I need reality. Sa iyong pinag-pray, di ba? No? Kasi minsan, sabi po nila, you can be an answer to your own prayer. Sa ibang tao. May binibless, may pinag-pray ka na, Lord, i-bless nyo itong taong ito. Lord, tulungan nyo itong taong ito. Pero minsan binubulungan ka ni Lord, anak, kunin mo na yung wallet mo. No? Ilabas mo yung wallet mo. Buksan mo yung GCash apps mo. No? No? Naulitin ko. Minsan, meron tayong pinag-pray-pray na mga tao, Lord, i-bless mo naman siya. Pero minsan, ang alam nyo, ang bulong ni Lord, anak, dumukot ka sa bulsa mo. Anak, buksan mo ang GCash apps mo. Itanong mo kung anong GCash number niya at isend mo na sa kanya. No? Minsan masyado tayong spiritual. No? Masyado tayong spiritual. Puro prayer, no? Ipag-pray kita, Brad. Ipag-pray kita, sister. Nabigyan ka ni Lord ng bigas sa araw na ito. Yung pala may bigas ka. Di ba? Dami pa. Kabibili mo nga lang no? Kabibili mo tapos may pupunta sa bahay mo, nangangailangan ng bigas, hindi mo pa nababawasan. Pamahiin mo, dapat hindi yung pamigay muna ang bawas. Dapat ikaw muna ang kukuha. No? May mga tao minsan, humihingi ng tulong sa atin paggabi. Dahil sa pamahiin, bawal maglabas ng pera paggabi. Hindi tayo nakakatulong. Hello? Walang ganun dito. Amen? So, wala namang ganun dito, di ba? So, kaya, alam ninyo, ang pagsubok po ay may layuning ihanda tayo sa mas malaking blessings. No? Kaya hinuhubog muna tayo ni Lord. Isipin natin si Joseph, the dreamer, yung isang character sa Bible. Kung naging governor siya agad at the age of 17, at
wala na yung mga taon na pagsubok na dumating sa kanya o mga kahirapang nangyari sa kanya, maring hindi siya naging handa sa kanyang naging responsibility na maging governor ng Egypt. No? Maaaring hindi siya na-prepare mabuti at hindi magiging maganda ang kanyang performance bilang governor ng Egypt nung time na siya ay 30 years old na. Birin mo, 13 years na hinubog muna siya ni Lord bago siya maging governor ng Egypt. Dahil yon ang timeline ni Lord sa kanya, hindi niya binigay agad yung position na napanaginipan ni Joseph. Na naging dahilan kaya nainis ang kanyang mga kapatid sa kanya. Kaya minsan po, sabi po nila, ang delay ay hindi denial. Ito po ay panahon ng paghahanda. Tandaan natin, hindi po ibig sabihin na kung humihingi ka ng blessings, ay pagsubok ang binigay ni Lord sa iyo, ay hindi na niya ibibigay ang hinihingi mo. No? Humingi ka ng blessing, trials ang binigay ni Lord. Ano ba yan, Lord? Kailangan naman, Lord, trials ang hingiin ko para i-bless mo ako. Di ba? Susubukin ka muna ni Lord, mga kapatid. Saan kayo nakakita ng isang empleyado, kapapasok pa lang niya, boss, pwedeng mag-cash advance? Papasok pa lang, no? Nagka-cash advance na. Sabihin siguro ng boss, huwag ka nang pumasok. Huwag mo nang simulan trabaho mo, no? Hindi po ibig sabihin na pag humingi ka ng blessings, pray ka ng pray, pero puro trials ang dumadating. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ibibigay pa rin ni Lord ito, pero kailangan mong pumasa sa pagsubok. Ang totoo, inihahanda ka muna ni Lord kasi baka pag binigay na niya agad ang hinihingi natin at hindi natin napaghandaan yon, maaari pong ito ang maging dahilan na mapalayo tayo kay Lord. Ayaw ni Lord na mangyari yon, na mapalayo tayo sa Kanya. Na kahit siguro sinasabi na, hindi ako lalayo. Iba po, mga kapatid, kapag nasa atin na ang biyaya. Iba. Maraming mga nangangako. Hindi ko alam kung nasubukan nyo ng pangakuan. Nangako sila. Pero nung pinagpala sila, nakalimutan ka. Nasaan na ang pangako? Napako, kapatid. Kaya alam nyo, ang hirap umasa sa tao. Umasa tayo sa Diyos. Amen? Umasa tayo sa Diyos. Huwag po sa tao. No? May mga nangako din sa amin noon. Pag-aaralin namin ang mga anak ninyo, pastor. Tutulungan namin kayo sa pagpapaaral ng anak nyo. Ang gapaw. Awan. Napukaw. No? Kaya huwag umasa sa pangako ng tao. No? Maniwala kayo sa sinasabi nila, pero huwag 100% na ibibigay sa kanila ang ating tiwala. Dahil pwedeng hindi nila to pa rin. Paano kung umasa ka? At hindi nila tinupad? At hindi ka na gumawa ng ibang paraan para matugunan yung problema mo. Eh di, nga.
Nga tayo. Kasi umasa tayo sa kanila. No? Huwag umasa sa tao. Umasa sa Diyos. Amen? Umasa sa Diyos. Nakakatuwa, nakakapagbigay saya, o kagalakan sa atin pag may mga nangangako sa atin, di ba? Pero paano pag hindi nila tinupad ang kanilang mga pangako? No? Baka sisisihin pa natin sila. No? Kaya, okay, kung may mga nangangako sa atin, matuwa tayo, pero mas matutuwa tayo pag si Lord ang nangako. Amen? Yes. Pangapat, ang pagsubok ay pansamantala, ngunit ang bunga nito ay pang matagalan. Amen? Yes. Tandaan natin, kahit matagal na yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, matatapos pa rin yan. Amen? Matatapos pa rin yan, sigurado. Merong matutuldukan pa rin yan, yung pagsubok na yan, na pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko, o pinagdadaanan natin, matatapos din yan. Mga estudyante, matatapos din kayong mag-aral. Mga magulang, matatapos din ang pagtulong nyo sa mga anak ninyo para sa boarding house, mga allowance nila, matatapos din yan. Amen? Graduate din sila. Hindi habang panahon, ikaw ang nagbibigay sa kanila. Darating ang panahon, sila din ang magbibigay sa iyo. Amen? Pero sa ngayon, parang mahirap lang, no? Parang wala nang katapusan. Pero, tandaan natin, ang pagsubok ay pansamantala lang. Na ito ay nagbubunga ng pangmatagalan. Maring nasasaktan ka ngayon, ngunit ang bunga nito ay maring panghabang buhay. Sinabi po ni James, ng pagtitiis ay magdadala ng pagiging ganap at walang kakulangan. Ibig pong sabihin, may magandang layunin ng Diyos na higit pa sa kasalukuyang nararanasan nating kahirapan. Ito po yung mahalagang katotohanan na dapat po nating tandaan. Mga kapatid, hindi po sinasabi ni James, ni Santiago dito, na maging masaya ka dahil nasasaktan ka. Amen? Ulitin ko, hindi po sinasabi ni James na maging masaya ka pag nasasaktan ka. Hindi rin niya sinasabing magkunwari kang okay kahit umiiyak ka. No? Minsan, hindi naman talaga tears of joy. Tears of sorrow naman talaga yon, pero sabi niya, tears of joy ito. Pero yung pala, totoo pala siyang nasasaktan. No? Ang kagalakan po ng isang Kristiyano ay hindi po nakabatay sa sitwasyon. Ito po, Christian ang sinasabi ko dito. Ang kagalakan po dapat ng isang Kristiyano ay hindi nakabatay sa sitwasyon na, halimbawa, okay yung mga nangyayari, maging okay na rin tayo. Sana po hindi ganon. Na pag okay ang sitwasyon, ay okay tayo. Pag hindi okay, nawawala na yung kagalakan natin. Maaring ang sinasabi ni James dito ay piliin nating magtiwala sa Diyos kahit hindi po natin nakikita na magiging maganda ang result ng pagsubok na ito. Amen? Kasi alam natin na may magagawa ang atin pong Panginoong Diyos. Ang ating kagalakan ay hindi dahil magaan ang ating pakiramdam, kundi dahil ang Diyos ay kasama natin sa ating pinagdadaanan. Amen? Kapag ang Diyos, mga kapatid, ako pinaniniwala na kapag ka ang Diyos ay kasama mo sa pagsubok, ang pagsubok na yan, hindi magiging katapusan ng kwento ng buhay mo.
Kasi alam nyo, marami pong mga dumadaan sa pagsubok. Dahil sa hindi nila nakayanan, mamaya nakita mo nakabitin na doon. Sayang na dapat sana'y napagtagumpayan niya para makita niya yung biyaya na dulot ng pagsubok na yon. Pero hindi na niya nakamtan dahil hindi niya kinaya. Ang pagsubok po, mga kapatid, ay hindi inaalaw ni Lord na mangyari sa buhay natin para masira tayo, kundi para umayos tayo. Amen? Kagaya ng ginto kanina. Ang ginto, habang siya'y nasusunog, habang dumadaan siya sa napakainit na apoy, mas lalo siyang nagiging dalisay. Ibig sabihin, para sa ikabubuti ng ginto, yung ginagawang pagsusunog sa kanya. Ang diamante na sinabi natin kanina, kahit prinipress siya, ay makakabuti sa kanya dahil mas lalo siyang nagiging precious stone kapag napipress siya. Ganyan din sa atin, mga kapatid. Huwag tayong susuko, huwag nating sisihin ang Diyos kapag kami mga pagsubok na matitindi na dumadaan sa buhay natin, bagkos magpasalamat tayo dahil inihahanda tayo ni Lord sa isang malaking blessing pagkatapos na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Amen? Yes. Pangalawa po, ang sabi po sa James chapter 1 verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tinanong ko ulit, bakit kailangan magpakatatag hanggang wakas? Alam nyo, ang pagsubok po pala ay bahagi ng paghubog ni Lord sa atin, kaya po hindi ito dapat napuputol. Hindi dapat ikat. Hindi dapat itigil yung pagsubok. Huwag nating i-rebuke. Amen. Minsan nire-rebuke natin pagsubok. Ikaw na pagsubok, lumayas ka. Ginagapos kita. In Jesus' name. Ay umalis. Yung process, hindi natuloy. Kaya alam nyo, may mga Christians, hilaw. Kasi hindi natuloy yung proseso. Hindi naluto. Imbis na maging 24K yung gold, naging 18 lang. Kasi kulang sa proseso. Gusto ni Lord, mga kapatid, yung purong-puro tayo. Purong Christian. Kaya sa mga Christians, sa bawat sa atin, at gusto nyo magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon, mahalin nyo ang pagsubok. Matitest tayo sa faith natin kay Lord. Maring may magsasabi sa'yo, akin, born again ka la? O na-attend ka mo ladkan, fountain of life, born again ka la? Andi pa? No? Trials na yon, mga kapatid. Sinusubok ka na kung magpapatuloy ka pa ba o hindi na. Dahil maraming nasasabi sa akin yung kaibigan ko, itong daklaya. Agkula. Pa-follow up ka ni pastor o ni brother ni sister, ayaw na mag-respond kasi ayaw na ng pagsubok. Part, mga kapatid, o kakambal ng isang mananampalataya para sa kanyang paglago ang pagsubok. Amen? Yes. Kaya hindi po dapat napuputol ang process ng ating pananampalataya kay Lord. Kaya sinasabing magpakatatag hanggang wakas, hanggat hindi pa natatapos ang process ni Lord sa bawat isa sa atin. Kaya maganda sabihin natin, Lord, hindi ka pa ba tapos? Ituloy mo lang, Lord. Di ba? Ituloy mo lang akong iproseso, Lord. Pag hindi pa tapos yung process mo sa akin, sige, Lord, pero ang kahilingan ko, Lord, tulungan mo lang ako na maging matatag para makayanan ko ito. Amen?
Napaganda yung sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. At bakit kailangang magpakatatag hanggang wakas? Upang makamtan natin ang bunga ng ating pananampalataya. Sabi sa James chapter 1 verse 12. Next slide nga. Nailagay ko ba yun? Sige nga. Sige pa. Ayong next slide. Yan. Sabi po dito, sa James chapter 1 verse 12, pwede bang sabay-sabay nating basahin ito? James 1:12 o Santiago 1:12. Basa, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Praise God, mga kapatid. Na sinasabi po dito na pinagpala. Amen? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Na kung ano yung ginagawa niya dati, na pagsiserve kay God, na kahit dumadating yung pagsubok sa kanya, nandun pa rin siya. Kasi sabi dito, nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Madali lang kasing maging tapat kapag walang trials. Paano pag may trials? Paano pag may pagsubok? Magche-church ka pa rin ba? Magbabasa ka pa rin ba ng Bible? Hahayo ka pa rin ba? Magpipray ka pa rin ba? Magpapasting ka pa rin ba? Kahit may pagsubok. Pero blessed ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, ang sabi ni James. Sapagkat ang reason na bakit nagiging blessed o pinagpala ang mga nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, kasi sabi dito, matapos niyang malampasan. Ibig sabihin, kailangang malampasan. Amen? Hello? Kailangang malampasan ang mga pagsubok. At pag nalampasan ang pagsubok na ito, ang sabi, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Ganun pala yun. Kailangan palang dumaan ka sa pagsubok para matanggap mo yung gantimpala ng buhay. Alam nyo, minsan nabanggit ko nga dito, ang pumunta sa ibang bansa, lalo sa Amerika, ang dami mong pagdadaanang proseso bago ka makarating doon. Amerika lang yun. Sa langit, madali ba? Hindi madali, mga kapatid. Tanggapin mo si Jesus, tapos gagawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi ganon. Pagkatanggap natin kay Jesus, kung anong pinagagawa ni Jesus, gawin natin. At kung anong pagsubok sa pinagagawa ni Jesus sa atin, kailangan manatili tayong tapat hanggang wakas dahil may gantimpala dyan. Hindi yung pagkatanggap natin kay Jesus, gawin natin ang gusto natin, okay na, save na ako. Hindi ganon. Kaya nga sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. I-work out nyo yung kaligtasan ninyo na may takot at panginginig, sabi nga dun sa Tagalog. Kaya Christian life, mga kapatid, hindi madali. Madali lang tanggapin si Jesus. Pero yung mamuhay sa kalooban ni Jesus, iyon ang maraming challenge. Kasi habang nandito tayo sa mundo, may tukso. Di ba? May pagsubok. May mga testings. May mga taong nakakainis. May mga taong pwedeng gamitin ng kaaway para huminto tayo sa ating pananampalataya kay Lord. Pero, ang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, matapos niyang malampasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Amen? Eternal life, mga kapatid, ang binibigay ng Panginoon
sa mga magtatagumpay. Hindi pansamantalang magiging kalagayan sa masayang buhay, kundi panghabang panahon na kagalakan pag tayo ay nagtagumpay laban sa mga pagsubok na nararanasan natin sa mundong ito. Huling paalala, mga kapatid, sinabi ni James na magpakatatag hanggang wakas dahil alam niyang ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. On the process pa tayong lahat. Kaya sinabi niyang mananatiling tapat hanggang wakas. So ibig sabihin, pag hindi pa sinasabi ni Lord, ito na yung wakas ng trials mo, magpakatatag pa rin tayo. Amen? Amen. Tuloy pa rin. May mga times, hindi naman laging pagsubok. May mga times naman, okay ang buhay at nasusolve ang mga problems. Ang pagsubok ay maaaring masakit. Ngunit tandaan po natin, ito ang kasangkapan ng Diyos upang gawin ka na mas matatag, amen, mas banal, at mas handa sa Kanyang mga plano sa buhay mo. Ulitin ko po, huwag mong putulin ang proseso ni Lord. Huwag mong shortcutin. Hayaan mo lang na dumaan ka sa process ni Lord na ginagamit niya upang makamtan mo yung pagpapalang inilaan niya para sa iyo. At ma-enjoy mo talaga yung mga blessings na yon. Pero kailangan mong mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Kaya po, maari ng isang dahilan kung bakit sinabi ni James na magpakatatag hanggang wakas ay dahil ang pagtitiis, kailangan natin magtiis upang mag-mature tayo spiritually. Amen? Kailan kayo nakakita na yung bodybuilder, isang araw pa lang siyang nag-weights, ang lalaki na agad ng muscles niya. No shortcut. Dumaan tayo sa proseso, mga kapatid. Kailangan nating mag-mature, kailangan maging ganap ang ating faith, ang ating pananampalataya kay Lord, at maging handa tayong tanggapin ang mga pagpapala na inihanda ni Lord para sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.